98, verse 2 and 3. Pakibasa, Sister Chan. Praise the Lord. The Lord hath made known his salvation. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. He that remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen thee. Yes, ito yung pangako ng ating Panginoong Diyos na ipapakilala niya ang kanyang pagliligtas, ang kanyang katuwiran ay ihahayag niya sa mga mata ng mga tao na kahit hindi pa sumasampalataya sa Kanya. At naalaala niya ang kanyang awa at ang kanyang katotohanan sa bahay ng Israel at ang lahat ng kaduluduluhan ng sanglibutang ito ay makakakita kahit paman ng pagliligtas ng Diyos. Praise the Lord. So, ito yung ating sabayan. Yung ating inawit kanina, I'll go all the way with Jesus. Kung ano yung layunin, ano yung pleasure, ano yung plano, ano yung pag-ibig, ano yung awa ng Diyos na ihahayag niya ang kanyang pagliligtas sa lahat ng mga tao, kahit hindi pa nakakilala sa Kanya, hindi pa sumasamba sa Kanya, mga liko pa, mga masasama pa, ay ito po ay pahayagan niya ng Kanyang pagliligtas, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang awa. Pati ang Israel, kasama yan. Bagamat sila'y minsan nagmatigasan, minsan ay nagtakwil sa ating Panginoong Diyos, kahit hanggang ngayon makikita pa rin natin, hindi pa rin sila naniniwala that Jesus Christ is the Messiah. But still the promise of God, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay nariyan pa rin. Hindi niya kinukuha, hindi niya inaalis. Kaya yan yung ating idadalangin. Alam mo ang pinaka-effective na ating i-pray. Na lahat ng mga pangulo ng bansa ay makakilala sa Panginoong Diyos, maniniwala sa Panginoong Diyos, susunod sa kautusan ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, sa banal na salita ng Diyos, para kahit yung kanilang plataforma, kahit yung kanilang magiging matatawag nating objective, kahit naman sa pag-handle ng kanilang bansa, ay ito po'y naaayon sa kautusan, katuwiran, kabanalan ng buhay na Diyos na lumalang sa lahat. Para ang pagbigay ng banal na salita ng Diyos, ang direktiba ay manggagaling sa mga pangulo ng buong bansa, anong bansa man sa sanglibutang ito. Yan ang ating idalangin. Para sa ganon ay malambot, madali, mahayag kahit paman ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagliligtas. Kasi ang nangyayari ngayon sa sanglibutang ito, oo, karamihan naman ng mga pangulo, karamihan naman ng mga hari ay may paniniwalang Diyos. Kaso nililigaw ng dyablo. Kaso ito po'y binubulag ng dyablo. Kaya tuloy ang maging direktiba nila, ang maging katalinuhan at kaalaman na dapat nilang gawin sa kanilang bayan o bansa ay hindi na sentro kahit paman sa katuwiran at kalooban ng ating maylalang sa lahat. Yan ang ating idalangin. Kasi yan yung gusto ng ating Panginoong Diyos na ipakilala niya ang kanyang pagliligtas, ang kanyang katuwiran, openly ihahayag niya sa paningin ng lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Kahit ano pang mga stand ng mga matatawag nating mga hari o pangulo sa sanglibutang ito, na kanya-kanya silang merong ideology, kanya-kanya silang merong nagisnan, kanya-kanya silang merong namulatan na ibang Diyos, ibang pangalan ng Diyos. Yung iba sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung iba sumasamba doon sa Diyos na hindi naman God in the Bible. Yung iba, kung ano-ano pa ang kanilang mga namumulatan. I-pray natin ito sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating buhay na Diyos na mahayagan, no? Ipapahayag sa kanila ang pagliligtas. Kasi kung magmumula sa kanila ang direktiba, sabihin ko po sa inyo, walang mahirap
ma-abolish ang kasalanan sa buhay ng tao. Kasi manggagaling sa leaders, no? Sa mga leaders, manggagaling sa kanila. Tapos lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, ng mga pastors, wala na silang titingnan pa na itataas yung sarili nilang grupo, itataas nila yung sarili nila. Wala na, dapat maging sentro ang lahat doon sa langit. Maging sentro lahat dyan sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo para maiwasan na yung hatulan, para maiwasan yung mga divisions. Wala na. Hindi yan. It doesn't effect. Or it doesn't works kahit paman sa mga bagay na yan. Kaya yan ay dalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Na lahat, even unto the ends of the world, gagawin niya ng ating Panginoong Diyos. Yan ang idalangin. Sabayan lang natin ng Diyos. Paniwalaan natin ang kanyang mga sinalita. At idalangin natin ang tamang dalangin na dapat nating idalangin ayon sa kanyang direktiba. Kailangan magmumula sa langit ang direktiba ang mga bagay na ating idadalangin. Kailangan mula sa langit ang mga pananaw na dapat nating maging pananaw. So ang pananaw ng ating Panginoong Diyos, ihahayag niya ang pagliligtas niya. Ihahayag niya ang katuwiran niya para mabuwag na ng lubos ang kadiliman na namumuno sa sanglibutang ito. Para ang katuwiran na ng Diyos ang siyang susundin ng madla mula hari hanggang sa Tingnan mo yung Biblia. Naalala niyo yung panahon ni Jonah. Pinadala siya sa Nineveh. Ngayon, pumunta sa Tarsis. Ang ginawa ng Diyos, binagyo. Pinakain sa balyena. Hinatid doon mismo sa Nineveh para i-proclaim ang message galing sa langit. Within 30 days, pag hindi kayo nagsisi, lilipulin lahat itong lugar na ito. Tingnan mo, dahil ang hari ang nagbigay ng direktiba, dahil ang hari mismo naniwala sa Diyos, dahil ang hari mismo naniwala sa mensahero ng Diyos na si Jonah. Di ba, he proclaimed fast for 30 days and prayer. Di ba sumunod lahat? Di ba lahat nakinig? Di ba lahat? At anong naging resulta? Di ba ang Diyos nagligtas sa kanila lahat? Kaya iba ang impact pag ang mga pangulo, kaya nga dito sinabi, pray all that are in authorities. Pray all kings. Praise the Lord. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and holiness. Because God would save all men. Nung pumunta kami ng Palawan, after sa pinaka-main objective namin na punta doon, yung kasal, then we rendered a divine service in our congregation, in Tubtub congregation. Pagka Lunes, baba na kami ng Puerto Princesa. That is 4 hours trip by land. Then proceed na ako doon sa Iwahig. Dahil mayroong nag-wired sa akin na meron daw tumawag sa mga membro natin doon na, Pastor, you will not handling preaching in Iwahig Penal Farm or Penal Colony. But you are just permitted to meet sino yung gustong bisitahin mo. Sabi ko, okay, no problem. Kung hindi ako pahintulutan mag-preach, who am I to insist? If that directive from the authority, from the leader, from the powerful person in that penal colony, matawag natin, I should abide, of course. Praise the Lord. Kung yun lang pinintulot sa akin na i-meet ko lang yung aking bibisitahin doon si Brother Joel, kasama ng isang pastor doon na kaibigan niya, si Pastor Roy. That's good, that's fine. Ngayon, nung on the way na kami doon, naku, hindi ko alam pagdating doon. Naghintay na pala sila doon sa akin. More than 100 of them
waiting for me from 8 a.m. in the morning. Mula pa alas 8, nandoon na pala sila. They never start the program until I came. Hanggang dumating ng alas 9, wala pa ako. Hanggang dumating ng alas 10, wala pa ako. Sabi ng mga tao doon, baka hindi na yung darating dito yung inyong ine-expect. Siguro before 11, tsaka yung pagdating namin. Pagpasok ko doon sa pinaka-fellowship hall nila, malaki din yung fellowship hall nila. As big as this, kung wala pang extension. Puno ng mga prisoners na naghihintay sa ini-expect po nila. So doon pa sila nag-start ng opening song, opening prayer, lahat-lahat. Then I stood before them, giving the word of God. Doon ko napagtanto na yung palang pinaka-OIC doon, siya yung nagbigay daan para sa akin magtayo, magbigay ng word of God. I met him bago ako pumasok doon. And sinamahan niya pa ako pagpasok doon by the grace of God. O, tingnan mo, basta ang pangulo ng isang organisasyon ang siyang himukin ng Diyos upang magbigay daan na ang kanyang ebanghelyo ay maibahagi. Smooth lahat. Kaya, yan, maliit lang yan na organisasyon, isang penal colony na matatawag natin. Pero ang ganda ng naging dating. To God be the glory. God blessed them. God quickened them. God made them to be revived spiritually by the grace of God. At sabi nila, Pastor, if nandito ka sa Palawan, may schedule ka dito. Just inform us para makabalik ka rin dito one of these days. O ano kaya kung ang presidente na pag siya'y mag-speech, ang Diyos ang kanyang pinaka-gabay. Ano kaya kung ang presidente, ang Diyos ang kanyang binibigay lagi. Ang kautusan ng Diyos ang kanyang minumungkahi sundin. Ang kabanalan ng Diyos ang kanyang iuutos din sa mga tao. Ang katuwiran ng Diyos. Na-met ko yung OIC. Matagal din kaming nag-fellowship. Anong sabi niya sa akin? Pastor Chit. Pero bago siya nagsalita sa akin, meron ng mga testimony doon. Pastor Chit, yung OIC natin ngayon, siya lang yung tumagal na OIC dito. Karamihan, 3 months surrender. 6 months surrender. Ito, 2 years na ito, nandyan pa rin siya. Nung nag-usap kami, kinuwento niya sa akin. Pagdating niya daw doon, rampant ang druga na mga transaction sa loob mismo. Rampant ang sugal. Yung yung hantak ba? Rampant din ang porno. So, ang ginawa niya, dahil ang Diyos ang kanyang nasa isip, nasa puso, sabi niya, pag hinayaan ko ito, wala. Kaya nga nakulong sila dahil sa druga, nakulong sila dahil sa rape. Ngayon, ganun din pala ang kanilang mentality sa loob. Kaya nga sinabi dyan na Bukor ba yan? Bureau of Correction. Kaya nga Bureau of Correction ang tawag sa prisuhan to correct the citizen na naliligaw ng landas. Ngayon, sa loob mismo naglalaro ng sugal. May mga pornography, may mga droga. Ang ginawa niya, inistriktuhan niya ng husto. Wala siyang pinapatawad kahit sino. Bartolina, mabartolina na ang lalabag sa aking direktiba. Wala ng sugal, wala ng porno, wala ng droga. Lahat yun na-abolish. Kaya ang tingin ko sa mga tao doon, parang hindi mga prisoners. Naka-haircut lahat. Na malilinis ang kanilang mga figura, masasaya ang kanilang yung mga nag-attend doon. Tapos tinuro sa akin ng OIC, Pastor, before ito lang yung space namin na pinagsasambahan namin. But ngayon, tingnan mong lawak na.
Rumami. Ay lumabas sa bibig ko, palakihin pa ito ng Panginoong Diyos. At kinuwento nila sa akin, araw-araw ang kanilang spiritual activity doon. Wala na nga silang panahon maglaro ng basketball. Wala na nga silang panahon ng kung ano-ano pa. Araw-araw ang kanilang ginawa nila. Daily ang schedule. Sunday, Wednesday, Friday doon sila sa chapel na aking tinayuan. Monday, Tuesday, Thursday, magbisita sila kung saan-saang area ng lugar na yun para mag-conduct ng teaching of Bible, para mag-conduct ng Bible study. So doon ko nakita kung ang head of any group, any organization, nandyan ang Diyos sa kanilang puso, nandyan ang Diyos sa kanilang isip, at siyang gagamitin nila ang kautusan at ang katuwiran at ang kabanalan ng Diyos na ipa-implement nila sa kanilang hinahawakan na matatawag nating designated work. Naku, sabihin ko sa inyo, ang ganda. Kaya, mula presidente, i-pray natin ito. Nga doon sa presidente, President of the Senate, House of the Speaker, yan yung mga Vice President, yan yung mga political figures na nangungulo sa atin. Secretaries, congressman, governors, mayor, kagawad, until to the lowest level of yung bang ng government, pag-establish hanggang sa pinaka barangay hanggang sitio. Pag ang mga leaders dyan ay yung bang full or filled with the knowledge and the wisdom and the Spirit of God, madaling masugpo ang lahat ng mga karumaldumal, kasamaan. Sabi nga sa akin doon, alam mo pastor, ang cases dito karamihan, 90% rape. Dahil sa karumihan ng makikita kung saan pa ng mga media, FB, YouTube, lahat ng mga kalukuhan na hinahayag ng dyablo po dito. So, kaya kailangan natin i-pray para ang pagliligtas ng Diyos, mahatid ito from the highest level of governance sa bawat bansa. Pastor, maraming mga bansa puro Islams. It doesn't matter kung Islam sila. Kung si Lord Jesus Christ mag-enlighten sa kanila, mababago yung kanilang takbo ng kanilang utak at puso. Kasi marami na rin mga Islams na hinayagan ng ating Panginoong Diyos, ng katotohanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag tayong, yan kaya nga sinabi dyan shake the unshakable, reach the unreachable, love the unlovable. Praise the Lord. Okay, yung pagliligtas ng Diyos para sa lahat. Among the heathen, among the Gentiles, and He will not forget His covenant to Israel. Basahin natin. Isaiah 52 verse 10. Praise the Lord. The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yes. All nations. China is a nation. Japan is a nation. Middle East countries, they are nations. Africans, they are nations. Asian, they are nations. America, North America, lahat ng continent sa buong sanglibutang ito, they are composed of many nations. Sinabi dito, the Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yan ang ating i-pray. Yan ang ating wag hintuan. Idalangin sa ating Panginoong Diyos. At God will fulfill His own words. No? Yung kanyang mga sinalita, ipopulfill niya yan. Ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, tayo na mga naniniwala sa Kanya at nauna,
na iniligtas ng ating Panginoong Diyos, let us go along with God. No? Sabayan natin ang Diyos. Sabayan natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi wala na ibang objective ang Diyos eh. Bakit siya pumunta? Bakit nag-aksaya siya ng oras? Nag-aksaya siya ng panahon? Bakit nagpakatawang tao ang Diyos? Sabi nila, si Kristo daw tao, hindi daw Diyos. Ang sabi nila, si Kristo daw ay nagpaka-Diyos. Mali yun. Bago si Kristo, Diyos muna. Then ang Diyos nagpakatawang tao. Hindi other round, no, na si Kristo nagpaka-Diyos. Hindi po, Diyos siya na nagpakatawang tao. Hindi kay tao siya na nagpaka-Diyos. Kasi kung totoo siyang Diyos at tunay siya na Diyos, kaya niyang magpakatawang tao. Diyos siya eh. Praise the Lord. Ang tao hindi naman pwede na tao ka lang, maging Diyos ka. Hindi man pwede yun. And the Bible says, He took the form of a servant. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God and became flesh. Diyos na nagpakatawan tao. For a purpose. Praise the Lord. Para sa purpose na ma-redeem tayo, maligtas tayo. Wala namang ibasahin mo yung Old Testament. Meron pa bang ibang Redeemer na tinagurian? Meron pa bang Savior na tinagurian na sinasabi sa Old Testament? Wala na. Only God. How can He save the people on earth kung hindi siya magpakatawang tao? Kung hindi siya magpakumbaba? Kung hindi niya iwanan ng kanyang kaharian muna? Kaya, sabayan natin si Kristo. Sabayan natin ang Diyos. Na as much as possible, lahat ng uri ng tao makakakita ng kanyang pagliligtas. Basahin natin. Luke chapter 3 verse 6. Praise the Lord. And all flesh shall see the salvation of God. Yes. All flesh shall see the salvation of God. Kaya, kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos saan mang dako sa sanglibutang ito, meron ng paraan ng Diyos na makarinig sila ng Ebanghelyo by the power of God, by the grace of God, para lang matupad. Chat, ipihit mo nga yung hindi ako natatamaan. Ayan, thank you. All flesh shall see the salvation of God. Alam nyo ba nung si Simeon, nung hawak na niya si Lord Jesus Christ, anong sinabi niya? Basahin natin. Luke 2:30 hanggang 32. Praise the Lord. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. See, makita mo yung objective ng Diyos. Not only for the people of Israel, included na yung Gentiles, the heathen kung tawagin. Kaya walang pinipili ang Diyos na bansa. Walang pinipili ang Diyos na grupo. Walang pinipili ang Diyos na tribe. Walang pinipili ang Diyos kung ano-ano pa ang kinagisnan ng mga tao sa sanglibutang ito before Christ came into their lives. Kasama sila sa objective ng Diyos. Kaya yung prayer natin, huwag nating i-skip ang ibang tao. Huwag nating i-skip ang ibang tribo. Huwag nating i-skip ang ibang bansa. Dahil ba sila ay unshakable? Dahil ba sila ay unreachable? Dahil ba sila ay unlovable? No. Let us pray for them. Let us put our heart to love them. Let us put our mind to have mission for them. Praise the Lord. Then bahala na ang Diyos ang kikilos nito. When in fact this is not our objective, our own mission. This is God's plan, this is God's words. Sabayan natin. Kaya tama yung inawit natin kanina. I go all the way with Jesus. Praise the Lord. Sumabay lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Basahin pa natin. Romans 10:18. Praise the Lord. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Yan.
Hindi ba ninyo narinig? Oo, sa katunayan, ang tinig nakarating sa lahat ng lupa. At ang kanyang mga salita hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Bago pa tayo tinawag ng Diyos, there are so much sent by God until now, until onward. Praise the Lord, na makarating kahit saan-saan ang kanyang ebanghelyo. Kaya nga nung tumayo ako doon sa harapan nila, paghawak ko ng microphone, ang sabi ko sa kanila, you don't need best speaker today. You don't need doctor of divinity, neither doctor of theology na speaker ngayon. You don't need any best speaker today, but you just need the voice of God. Kaya hindi ako nagtayo dito in behalf of myself, in behalf of my religion, in behalf of my organization. I'm standing here in behalf of your Creator, our Creator, your God, my God, the God of all the universe. Kaya yung focus nila sa salita ng Diyos. Wala namang ibang sinahayag dito. His gospel must be proclaimed. Praise the Lord. His salvation must be proclaimed. His righteousness must be proclaimed. His holiness must be proclaimed. Hindi kayang organisasyon mo ang ipoproclaim mo, ang sarili mong ipoproclaim mo. No. O kayang ipoproclaim mo yung mga author na mga libro na sumulat ng ganito, ganyan. These are rubbish. Rubbish yan in the eyes of God. Let us proclaim His holiness. Let us proclaim His commandments. Let us proclaim His righteousness. Let us proclaim His name, His truth. Everything what is belong to Him. The gospel of the kingdom of God. So anong nangyari na feel ko? They were being directed to go straight to God. Kaya sabi ko, pag alis ko mamaya, I tell you, I am not bringing with me the living God, but He will be with you as well. Huwag kayong umalis sa Kanya, at ako rin ay hindi aalis sa Kanya. He will be with us as we abide in Him. Jesus said, if you abide in me, and I in you. Praise the Lord. So yan, ang napaka-importante po sa sanglibutang ito. Gagawin at gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, parang mga tao, doon na titingin sa Kanya. Hindi titingin sa tao, hindi titingin sa leader, hindi titingin sa sino pa man sa sanglibutang ito. Kasi walang ang kaligtasan, hindi pinanggagalingan ng any individuals, any from among us. Basahin natin. Titus 2:13. Praise the Lord. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Yan, looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior Jesus Christ. Praise the Lord. Na ang mga tao doon magtingin. Ang mga tao doon mag-expect. Ang mga tao doon mag-hope sa pagdating ng ating dakilang Diyos at ang ating tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tapos, huwag tayong mag-alala kung sino ang maghahatid ng pagliligtas sa mga tao na hindi pa ipinanganak. Alam na ng Diyos anong gagawin niya. Yung mga hindi pa ipinanganak, tapos dumarating ang panahon na aged na ang mga ginagamit ng Diyos ngayon. Sino ngayon ang maghahatid ng pagliligtas sa mga hindi pa ipinanganak? Na kung saan tumatanda na yung mga ginagamit at this present time, that is God's business. Pinaghahandaan na yan ng Diyos. Praise the Lord. Alam na ng Diyos anong gagawin niya. Kaya sa ating henerasyon, gawa lang tayo ng gawa sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Dalangin lang tayo ng dalangin sa gusto ng Diyos mangyari. Let us go along with God.
Siya na ang pipili sino ang susunod sa darating na henerasyon, sa darating na panahon. After naman sa mga sumunod, alam niya kung sino na naman ang dapat niyang gagamitin at sino. Dahil pinaghahandaan niya ng Diyos kahit yung mga hindi pa pinapanganak. As long as hindi pa matatapos ang mundo. Praise the Lord. Basahin po natin Psalms 22 verse 31. Praise the Lord. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Yes. Darating sila. Sila'y maghahayag ng kanyang katuwiran. Katuwiran ng Diyos ang ihahayag natin, hindi tao. Shall declare his righteousness unto a people that shall be born. That he hath done this. Siya ang gagawa niya. O kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya nag-fail sa kanyang mga pangako. Kaya ang importante sa buhay natin, habang nabubuhay pa tayo, nagpapagamit tayo kay Lord Jesus Christ, alalahanin natin ang kanyang mga sinasalita. Lahat ng ating mga dalangin, hindi sumasalungat, hindi kumukontra, hindi kumi-question sa kanyang plataforma. Ay kung ang mga presidente may kanya-kanyang plataforma, ang Diyos pa walang plataforma. Ano ang plataforma ng Diyos? That His salvation must be shown. His salvation must be declared. All flesh should see His salvation. Yun ang ating pukusan. Yun ang ating dapat nating i-highlight sa mundong ito. Hindi malayo ang pagliligtas ng Diyos. Hindi malayo ang katuwiran ng Diyos. Hinahatid na ito. Naalala niyo yung mga 7-Eleven. Una kong nakakita ng 7-Eleven when I went to Hong Kong. That was year 1998. Hanggang dumating dito sa Pilipinas. Ngayon, ang 7-Eleven, nilalagay na sa bawat baryo. Hinahatid na sa mga tao. 24 hours operation yan. Para yung mga tao, hindi natakot. Magpunta pa ng malayo para lang magbili ng emergency ng gatas ng bata, emergency ng alcohol, kung ano-ano pang gagawin, bibilhin nila, vitamins, o ano-ano pa. Ganon din ang righteousness ng Diyos. Hindi malayo ito sa mga tao. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah 46 verse 19. 13, sorry. Praise the Lord. I bring near my righteousness, it shall not be far off, and my salvation shall not tarry, and I will place salvation in Zion for Israel my glory. Yan, ipapalapit niya. Tingnan mo, may construction na dito sa Takunan. Tabi ng hardware dyan. Sabi ko, ano yung kinukulong dyan na binabakod? Ay, 7-Eleven yan, Pastor. Good. 7-Eleven. Kasi kung magdaan ka dyan ng 2:00 ng gabi, wala na, sarado na lahat. Yung Covent ba yan? 10:00 lang yan eh. So meron ng 24 hours. Nilalapit na sa madla o sa public. Ang Diyos din ganon. Malapit ang kanyang righteousness. I bring near my righteousness. It shall not be far off. My salvation shall not tarry. I will place salvation in Zion for Israel my glory. So tayo ngayon, ang mga recipients, tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos. We are one of those na maghatid sa mga tao sa pagliligtas ng Diyos para lang ilapit sa kanila ang katuwiran at ang pagliligtas ng Diyos. Kaya lagi nating sabihin, Lord, here I am. Use me. Lord, here I am. Send me. Lord, here I am. Make me your channel of blessings. Saan mo man ako ilalagay so that your righteousness, your salvation will be available anywhere of this world. Yun ang i-pray natin mga kings. Very effective yan. Basahin natin. Isaiah 62 verse 2. Praise the Lord.
And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory. And thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Yan. The Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory. Thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. See, at this time there was no Jesus yet. And time will come, there will be a new name, which the mouth of the Lord shall name it. Jesus is His name. Praise the Lord. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ano pala ang nilalaman ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo? Ang nilalaman ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung kanyang kapangyarihan. The Word of God is quick and powerful. Anong quick? Yung mga tao nag-iisip pa ng negatibo, hinuhuli na sila. Yung mga tao umiiwas na, matatamaan na sila. Yung mga tao nagpapakunwari, nagpapatay mali, piling patay mali ba? Parang walang mabibisto na sila. Ganun ang Word of God. The Word of God is quick. Huhulihin ka kaagad. And also powerful. Hindi mo ma-resist yan. Hindi mo kayang i-resist yan. Powerful. Sharper than two-edged sword. Kahit saan yan, matalas yan. Hindi one-sided. Lahat ng blade niya matatalas. The Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing, hindi habol, pati yung dulo niya matalas. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirits. Tingnan mo, yung itak dyan, only the flesh will be cut. But the Word of God, even your soul and your spirit will be pierced. Matatamaan ka. Even the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kung ano yung isip mo, kung ano yung nasa puso mo, madidiscern ka kaagad sa salita ng Diyos. Kaya ganun. So, anong hatid ng Word of God sa mga tao? Siyempre, pag sinabing two-edged sword, puputulin yung kasalanan mo. Siyempre, two-edged sword, puputulin yung gawa ng dyablo sa buhay mo. Ibig sabihin yan yung magsasaway sa kasamaan ng mundo, sa kasalanan ng mundo, para itatag ng Diyos ang kanyang kabanalan at ang kanyang katuwiran. Magkakaroon ng rebuke, magkakaroon ng reprove, magkakaroon ng pagsasaway. Basahin natin. John 16:8-10. Praise the Lord. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Yes. He will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment, of sin, because they believe not on me. Unbelief is a sin. Sasawayin ka ng Diyos. I-rebuke ka ng Diyos na huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya because unbelief will bring you to damnation. Believing will bring you to salvation. Kaya yan ang gagawin niyan, ang laman ng gospel niya. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Righteousness will bring you up to heaven. Righteousness will bring you up to your heavenly Father. Righteousness will bring you up to your Creator forever and ever. Praise the Lord. Kaya gusto ng Diyos yung righteousness niya. Yun ang ma-establish sa buhay ng tao because that will bring you up to your heavenly Father. Kaya to God be the glory.
Kaya tuloy yung ating dalangin, tuloy yung ating objective, tuloy yung ating pagsabi, Lord, here I am. Use me for your purpose. Until such time, matapos ang mga Gentiles, babalikan niya ang Israel. Nakinig ako sa speech ni Trump after he was assassinated, which the assassination failed sa buhay niya. Ang unang bungad niya sa speech, nung daw pag na-feel niya yung mayroong uminit sa kanyang tainga, sabi niya, this must be bullet. So assassination na yun. Tama talaga pag ganun niya. Dumugo kaagad. Kung hindi daw nakakilos yung ulo niya, basag yung bungo niya. Pero ang lumabas sa bibig niya, because God is with me, therefore God saved me. Praise the Lord. O yun dapat ng mga presidente sa mundong ito na walang ibang i-acknowledge kundi ang Diyos sa buhay nila. They trust God. They believe God that He exists. Yun ang dapat ng mga leaders na mangyari sa buong mundong ito. And they must obey God. Praise the Lord. So, yan ang ating i-pray. Babalikan at babalikan din matapos ang fulfillment ng mga heathen or Gentiles. Malaki-laking trabaho pa ito bago niya babalikan ng Israel. Last verse, Leviticus 26:42. Praise the Lord. Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. Yan. Alalahanin ko ang aking pangako kay Jacob. At ganon din kay Isaac, at ganon din kay Abraham. Aking alalahanin ang kanilang lupa. Babalikan sila ng Diyos. After the fulfillment of all Gentiles, God will go back to Israel. Panahon na yan na mapalibutan sila ng mga kaaway until they will say, oh, Jesus, whom we crucified, you are indeed our Messiah. Forgive us, save us from all our enemies that is surrounding us. Babalikan sila ng Diyos. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo habang nandito pa ang mundo, matutupad ang kanyang mga sinalita, and be part of this fulfillment, be part of the servants of God na maghahayag ng kanyang righteousness, maghahayag ng kanyang holiness, maghahayag ng kanyang salvation. To God be the glory. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.